Okay guys, so let's talk about yung array natin, no? So sa array kasi, meron tayong tinatawag na index and then yung mismong value. So we all know na kapag sa computer guys, is we use yung tinatawag natin na RAM or yung sinasabi natin na random access memory. Yun yung stick na mahaba sa computer nyo. So lahat ng mga ginagawa natin ay nasi-save dito sa tinatawag natin na RAM. So yung RAM, meron siyang mga tinatawag na index. So yung index guys is it's always start sa 0. Okay? So think of it like an address, temporary address. Sabihin natin temporary address kung saan nasa-save yung mga ginagawa natin. For example guys, ay nag-open ako ng notepad. Ayan, tapos nagsulat akong ganyan. So yung data na yan nasa-save sa random access memory natin. So sabihin natin yung file na to naka-save siya sa index 0. Okay? So temporary lang 'yon. Kapag shutdown natin yung computer, hindi natin sinave ito, mawawala 'to. So ganun yung tinatawag natin na random access memory. Okay, so for temporary saving ng mga ginagawa natin, nasa RAM po siya. Okay? So ngayon guys, sabi ko nga, ang RAM, ang index po, isipin natin no, temporary address siya. Okay? So ngayon kasi i-declare natin yung array. So para maintindihan natin yung array, we need to understand first yung index na tinatawag natin. So ngayon ang gagawin ko, magde-declare ako ng data type. Since numbers yung papakialaman natin, ang data type ko is integer siya. Number, whole number. Okay? Then, kakailanganin ko ng variable name. Sabihin natin na score. So, yan yung variable name ko ngayon, score. Paano mo madedetermine kung ang isang variable ay array siya? Madedetermine mo yan guys kapag nakita mo meron siyang opening and closing na bracket na ganyan. Okay, so ibig sabihin yan, itong score na yan is array siya. So ano bang ibig sabihin ng array? So ano ba yan? So ang array guys, for example, you call yung isang variable na array, meaning it can store multiple values. So when we say multiple values guys, ibig sabihin 1 or 2 or more na value. Okay? So, yun yung tatandaan nyo. Pag sinabi mong array, it can store multiple values. Ngayon, sa array, kapag nilagyan mo siya ng 5 sa loob ng opening and closing box mo, no, ang ibig sabihin yan, yung variable na score mo, kaya niyang mag-save ng 5 values. So, yan yung tinatawag natin na multiple. Ngayon, paano siya ngayon? So, okay. So, ngayon, alam na natin na yung variable is an array and it can save 5 values. So, ngayon, i-declare natin yung 5 value na yon. So, i-equal ko siya. Then, mag-opening and closing ako ng curly bracket. Yan siya. Then, mag-declare ako ng 90, 80, then 70, then 85, then 95. So, after nun, semicolon. Bilangin natin, no? Kapag ang human guys, tayo mga tao, we always start counting sa 1, tama? 1, 2, 3, 4, and 5. Okay? Pero guys, since ang ginagamit natin is machine, or yung mga computers natin, gumagamit siya ng index. So, remember, ang index, temporary address. At ang index na yan, it always start with 0. Yan, it always start with 0, 1, 2, 3, 4. Okay? So, una guys, 5 value. So, ayan siya. Pero, nakasave sila sa temporary address na 0, 1, 2, 3, 4. Okay? So, yan yung tatandaan nyo. Ngayon, magsi-see out ako dito at ang sasabihin ko, yung first index is, okay. So, ang gagawin natin next, tatawagin natin si score. Okay, tatawagin mo si score at tawagin natin si index 0.
Okay. Then, mag-end line tayo. Ngayon, guys, we all know si index 0, ang nakasave sa kanya is 90. Okay? So, kapag rinan ko yung program, dapat ang magiging output natin, 90. So, i-run natin yan. Kung mapapansin nyo, ang first index is 90. So, kapag dinagdagan natin yan, kakopy ko siya, sabihin natin, ang last index mo ay 4. So, gagawin mo siyang 4. So, ang last index is 95. So, mapapansin nyo, 90, 95. First and last index. So, what if papalitan natin ito ng third index? So, ano yung third? 0, 1, 2, 3, or yung index 2 natin. Ito yung third number. So, index 2, tawagin natin. So, dapat ang output ay 70. Yan. Kung mapapansin nyo, ang output natin 70. So, guys, in short, kung gusto mong i-access yung mga values ng array, gagamitin mo yung tinatawag natin na index. Kasi doon sila temporary nakasave. Okay? Unless, isave talaga natin siya sa mismong SSD or HDD natin. No, yung permanent na mga storage natin. Pero in this case, gumagamit po tayo ng ganyan. Okay, so sir, what if ilagay niya index 5? Ano kaya mangyayari nun? So, sabihin natin unknown index. So, ilalagay mo 5. So, remember, wala kang index 5, guys. Kasi, you start counting sa address ng 0 at hanggang 4 lang siya. Pero nilagay mo 5. Tignan natin kung ano yung makukuha natin na data. Mapapansin nyo, 0 siya. Okay? Usually, guys, 0 or sometimes, meron kayong marireceive na mga random na character. For example, ng random na character. For example, X, 6, 8, F, L, mga ganun. Random na characters. Pag ganyan yung na-receive yung output, guys, sa array nyo, yan yung tinatawag natin na out of bounds. Ibig sabihin, wala ka na doon sa scope ng mismong array mo. Ngayon, kumukuha ka na ng data sa other parts ng RAM mo. Okay, so si index 5, obviously may nakasave sigurado dyan, no? So makukuha natin yung random na characters. So again guys, dalawa lang yan. It's either magkakaroon ka ng error at sasabihin niya out of bounds or magpapakita siya sa'yo ng random characters. Ibig sabihin nun guys, dalawa lang. Yung dalawang output na yon, ibig sabihin, out of bounds, wala ka na sa scope ng numbers of array mo. So ganun yung nangyari. So remember that, kapag na-encounter nyo yung tinatawag natin na out of bounds, ibig sabihin, lumagpas ka na sa scope or sa number of arrays na meron ka.